tingin ko, irrespective of whatever performance of whoever, kung ikaw yung nasasakdal, kailangan mo magpakita rito. Paharapin mo yung mga nag-aakusa sa'yo na hindi ito totoo, na wala itong batayan, na dapat kang ma-acquit. Pero sir, she is allowed diba, to have the council as to represent herself. Yun. Hindi, wala naman ho tayong debate na meron hong karapatan. Pero Yan naman pala eh. Mayroon naman siyang karapatan na hindi dumalo. Bakit ang gagalaiti ka dyan na hindi dumadalo? Meron naman siyang karapatan na hindi dumalo. Ano bang pakay mo kung ayaw niya? magkaiba ho yung papasiputin mo lang yung abogado mo, bukod doon sa ikaw ang sisipot kasama yung mga abogado mo. Totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial, kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente ay dahil understood na ito. Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong reaction video na naman ang hatid namin sa inyo. At dito nga mga kababayan, ay nagsalita na po itong si Senator Marcoleta matapos nga po siyang maaresto at maditine sa mga kaso nga po na pilit na ibinibintang po dito kay Senator Marcoleta mga kababayan. At nagbigay nga po siya dito ng madamdaming mensahe para po sa mga sumusuporta po sa kanya mga kababayan. Ito panoorin po natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Pag-like at pag-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Mga kapatid, may kasama ako. Si Senator Dante Marcoleta, binisita ko lang dito. Dante, batiin nyo naman yung mga kapatid nating nagmamahal sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Alam naman po ninyo ang patakaran sa atin. Lahat ng pagsubok po ay dadaan sa ating buhay. Pero hindi po dahilan yan para panghinaan tayo ng loob. Meron pong Diyos na nakabantay sa ating lahat. Ang katwiran po ay palaging mananay kahit na medyo magtagal po. Thank you po, Dante. Mag-iingat po kayo palagi at sana mas maging okay po yung health ninyo. Thank you po. At sa bahagi naman ng video na ito mga kababayan, ay panoorin naman natin itong pahayag nitong si Congressman Ridon. Isa po ito sa mga gigil na gigil na matanggal sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte. Pero tingnan natin kung hanggang saan aabot ang gigil ng mga to. Mga kababayan. Panoorin natin ang kanyang naging bahayag. Okay. Are you okay? Go ahead po, sir. Welcome to the bloodbath, Madam Vice President. But you cannot have a bloodbath from the sidelines. You cannot have a bloodbath from through proxies. No? Hindi po pwedeng mga abogado lang yung pong humarap po sa paglilitis. Humarap po kayo sa paglilitis, harapin po ninyo yung katotohanan. Actually, maganda nga yung statement ng pangalawang Pangulo. It is very apt for the presentation of evidence today because today is the threats day. Presentation of evidence kung saan ho pinagbantaang patayin, i-assassinate ng pangalawang Pangulo ang Pangulo ng Pilipinas. So, maraming salamat sa inyo pong pahayag, Madam Vice President. Makakadagdag po ito doon sa batayan kung bakit totoo at may batayan yung pong articles of impeachment or threats. Napanood na ng halos lahat ng mga Pilipino yung sinasabi niyong banta na ginawa ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Marcos sa kanyang may bahay. Pero tingnan niyo naman, nananatili pa rin mas mataas ang trust and approval rating ni BP Sara kaysa dun sa boss nyo. Tapos sasabihin nyo na gusto ng taong bayan na ma-impeach si Vice President Sara. Parang wala. Hindi tumutugma dun sa resulta ng mga survey na isinasagawa. Against the President. Paano, sir? Paano makakadagdag yung statement niya kanina? Hindi, ibig sabihin, talagang duguan yung kamay. Hindi ba? Talagang yung pong bloodlust ng atin pong pangalan. Hindi mo sinabi na, no, na kapag... So, ibig sabihin, talagang may plano ba sila?
Dahil kung sinasabi mo na totoong may mangyayari, di ibig sabihin totoong may plano sila kay Vice President Sara Duterte kung ganon. Ang Pangulo, not just against the President, but in this entirety of the impeachment proceedings, ay talagang totoo. Hindi ba? So, we leave it to her. Kung kailan ho siya magpapakita sa paglilitis, pero ang panawagan ng tao magpakita sa paglilitis, hindi ho magpunta Dinamay mo na naman yung taong bayan. Kayo lang naman yung gustong pumunta siya dyan eh. Sa halip na may nagagawa pang iba si BP Sara na makapunta sa mga lugar na dapat niyang puntahan. Mas kailangan siya doon, hindi siya kailangan dyan. Meron naman siyang mga abogado dyan eh. Magagaling nga yung mga abogado, hindi nga makaporma yung mga ano niyo eh. Abogado eh. lang sa Senado. Sir, yung reference niya sa Invictus, yung I will be bloody but unbound, ano yung tingin mo? Well, think ko instead of Invictus, kailangan maghanda papunta po Invictus. Wow. Huli na lang, sir. Nandito na siya sa Senado. She's gonna, attend yung trial. Does it strengthens lang yung sinasabi ng prosecution, yung respeto niya sa impeachment trial, sa Senate impeachment trial? Obviously, wala ho yun. No? Kasi, again, like what you had stated previously, hindi naman ho House Justice Committee proceedings po ito. Senate Impeachment Court na po yung humihiling na magpakita ho siya sa paglilitis. But she is here, but she still would not attend the trial itself. So, again, that speaks to the level of respect that she has for the trial proceedings that we have to do. May time po siya makipag-meeting sa defense team niya before the trial, pero hindi po siya pupunta sa mismong paglilitis niya. What does it show? So it shows nga ho talaga na wala siya pa ring desisyon na magpakita sumipot dito po sa paglilitis tungkol sa kanya. Again, ang sabi niya ho kasi, I think she's here to support the defense panel, no? But hindi ho siya cheerleader nito pong impeachment proceedings po na ito. Siya po yung nasasakdal, siya po yung akusado. Di ba? She has to be here for herself, not to support anyone else or not to support her defense panel. Sir, kanina sabi ni Kong Rene, kung siya rin daw si BP Sara, pupunta rin siya dito para kausapin yung mga abogado niya kasi after ni performance kahapon. Kayo tingin niyo ba parang ganun din natalo kahapon or pangit yung performance ng defense? Tingin ko, irrespective of whatever performance of whoever, kung ikaw yung nasasakdal, kailangan mo magpakita rito. Paharapin mo yung mga nag-aakusa sa'yo na hindi ito totoo, na wala itong batayan, na dapat kang ma-acquit. Hindi ba? Yun yung mas mahalaga nga panawagan ng tao sa ating pong pangalawang Pangulo. But she was here today and she is not here now. So I think that speaks volumes about the level of her preparation going into trial. Pero sir, she is allowed, diba, to have the counsel as to represent herself. Yun. Hindi, wala naman ho tayong debate na meron hong karapatan. Pero Yan naman pala eh. Mayroon naman siyang karapatan na hindi dumalo. Bakit ang gagalaiti ka dyan na hindi dumadalo? Meron naman siyang karapatan na hindi dumalo. Ano bang pakay mo kung ayaw niya? magkaiba ho yung papasiputin mo lang yung abogado mo. Bukod doon sa ikaw ang sisipot kasama yung mga abogado mo. It speaks of kung gaano po natin pinapahalagahan ito pong paglilitis po na ito. Mas mahalaga yung mga lakad ni BP Sara. Yung mga pinupuntahan niyang lugar, lalo na ngayon na maraming mga nangyayaring sakuna. Kaysa unahin niya yung mga impeachment na yan, siya yung halip na nakakapunta po siya dun sa mga dapat niyang puntahan. Yan yun na siyang hindi pumunta dyan. Kayo na lang dyan. At kaugnay pa din nga po ng issue na yan mga kababayan, mapapanood po natin itong naging pahayag naman itong si Atty. Panelo. Panoorin po natin. Tatlong trial, nabanggit ng presiding officer na 16 ang kailangan para ma-convict, no? Tapos walang pagtutol ukol dito. The next day, may paglilino, pag-question kung ito ba ay legal opinion lang or paninindigan ng impeachment court at nag-affirm ang presiding judge dito. So,
hindi na ito mababago, sir, kasi naaprubahan na nila yung journal sa mga nakalipas na mga pagdinig nila and walang tumutol. So all the way sa nababanggit mo nga na 70 araw na possible na trial days, ito na yung kanilang paninindigan at hindi na ito pwedeng mabago ng kahit anumang motion or kung ano ba. Pwede naman silang magbago ng isip. Pwede naman silang magbago ng isip, pero mukhang definitive naman yung pagsabi ni Chis Escudero at sabi mo nga, wala namang tumutol sa mga senador, whether majority or minority, na paninindigan nila yung 16 unless may ibang ruling ang Korte Suprema. At ang interesting doon ay kinabukasan nga, pagkatapos sabihin ni Senator Chis Escudero yung ruling ng impeachment court, lininaw ni Senator Ping Lacson na ruling siya ng impeachment court at kinonfirm niya na dahil ruling siya ng impeachment court, pwede na itong iakyat sa Korte Suprema kasi justiciable controversy na siya. So, yun ang interesting doon kasi mukhang kung sino man ang nagtutulak na bawasan yung threshold vote na 16, mukhang yun ang balak na iakyat sa Korte Suprema yung question. So, medyo nakakatakot isipin kung kasi all the while, Admar, ang paniniwala ako is leading up to the impeachment trial, ang gagawin talaga nila is i-justify nilang pababain yung number of votes required to convict. Kasi halos inaraw-araw nila yan eh. Di ba? Pinakulong nila si Senator Jinggoy, si Senator Marcoleta, inabol nila si Senator Bato. Tapos nag-take over sila ng majority ng Senado with 12 votes. So, parang tapos 'di ba may mga balita na tinakot nila si Chis Escudero at si Senator Joel Villanueva na kung hindi sila umanim sa majority, ipapakulong din sila. So, doon sa mga ginawa nila bago itong impeachment trial, ang buong akala ko is yun ang gagawin nilang strategy para makuha yung conviction ni VP Sara. Babawasan nila yung threshold vote. Pero yun nga, as a surprise, on the first day of the impeachment, they conceded already na 16 ang votes required. Para sa akin, dahil parang it's yung ginawa nila before impeachment trial, it's so much work just to give it up on day one of the impeachment trial. So medyo nakakatakot yung implication nun kasi baka one, confident silang makakakuha sila ng desisyon sa Supreme Court na magsasabing less than 16 is okay to convict, or baka ang tingin ng mayorya at ng Malacanang ay kaya nilang makakuha ng 16 votes sa yun nga yung pananakot nila ng kaso. Yun lang. Opo, doon naman po sa posibilidad na lahat ng mga nangyari sa 3 araw na impeachment trial under kay Senador Chis Escudero, if ever na katigan ng Korte Suprema yung petisyon na inihain ng mga abogado ng grupo ni Attorney Israelito Torion, sa tingin nyo po, mawawala lahat ng mga pinagagawa nila na mga desisyon, lahat noong unang 3 araw po? Wala na Attorney? bisa. Well, posible yun. And baka yun nga yung prayer ng petitioners doon sa kaso na yun. Kasi nga, totoo naman na unconstitutional naman talaga na ang isang hindi Senate President ang maging presiding officer sa impeachment. As explained nga nung magkapatid na Senador Alan Peter Cayetano at ni Pia Cayetano, bagamat hindi nakasaad sa konstitusyon
na dapat Senate President ang magpre-preside sa impeachment trial. Kaya lang siya hindi nakasulat dahil yung framers mismo ang naglinaw sa deliberasyon para sa konstitusyon na kaya hindi ilalagay na Senate President ang presiding officer sa impeachment ng kahit sinong opisyal maliban lamang sa presidente ay dahil understood na ito. So nagdesisyon sila na hindi na kailangan isulat. Parang ang naging explanation is pag presidente ng Pilipinas ang nakasalang sa impeachment, ang magiging presiding officer ay ang Justice. Chief Justice ng Supreme Court. For all other cases, Senate President. Pero understood na yun, kaya hindi na kailangan isulat. So unconstitutional talaga yung pagtalaga kay Senator Escudero bilang presiding officer. At makikita natin kung magre-resulta ito sa pag-void ng entire proceedings. Sana hindi naman dahil medyo medyo effective si Senator Escudero bilang presiding officer. Para sa akin, he's handled it as well as anyone could. Kasi so far, binibigyan niya ng pagkakataon yung bawat panig na binibigyan niya ng leeway yung bawat panig na sabihin ng gusto nilang sabihin. Hindi masyadong technical siya mag-rule on the objections. So far, para sa akin, positive influence si Senator Escudero sa proceedings. Kaya lang, ang problema nga, unconstitutional siya. So meron talagang risk na ma-void yung entire proceedings. Ang tanong is, bakit ipipilit ng mayorya at ng mga taong nasa likod ng mayorya na gawing presiding officer si Senator Chis Escudero kung alam naman nilang may high risk of unconstitutionality yung ginagawa nila. So dahil nga may mga banta din kay Senator Chis Escudero na ipapakulong siya, non-bailable in connection with the flood control scandal, maaring tinalaga siya dyan para i-secure yung conviction ni VP Sara. Sa ngayon, di pa natin nakikita kung na nangyayari yun. Pero baka sa mas mga eksplosibong mga ebidensya at mga article, baka makita natin na biglang pumapanig na si Senator Escudero sa prosecution. Diba? Makikita natin, dapat bantayan natin yan. Pero hindi rin po ba kasi parang alam na nila eh. Kasi nangyari itong paglalagay nila ng bagong leader. Nangyari itong lahat yata within same day na after na merong mahalal bilang bagong pinuno nila or parang Senate pro tempore pa lang ata yon, no, sa katauhan ni Senador Win Gatchalian. Next nilang move noon during that time no nagkaroon ng lumipat na ata si Joel Villanueva ay yung pagbago ng rules na kahit 12 lang silang bumoto, nagbago sila ng rules. So kumbaga nakikita na nila during that time, as early as that time, na mangungulelat si Senator Win Gatchalian. Kaya meron ng nakahandang rules na pwede silang pumili kung sino yung magpe-preside. Na-finalize lang yung pagiging Senate President ni Senador Win nung lumipat na si Senador Chis Escudero, kaya nakakuha sila ng 13. Hindi na questionable yung pagiging Senate President niya. Ang questionable ngayon, doon sa pag-amyenda nila sa rules na una, maliban doon sa 12 lang, meron pang sinasabi si Senador Alan Peter Cayetano na dapat may 1 day na abiso mula sa kanila kung merong mga pagbabago lalo na sa rules of impeachment, attorney. Yeah, tama naman lahat yun. Na mukhang ganong kaaga plinano lahat ng ito. Pero yun, the fact remains. So far so good. Para sa akin, Senator Chis appears fair and he's handling it well. Kumbaga, kung siya yung judge ko sa korte, sabihin ko, mahusay siya. Pero
again, hindi pa, para sa akin, itong article na ito, itong Article 4, ito nga yung pinaka walang kwenta Opo. Pero, na article isa ng pa sa- prosecution. So, hindi pa ganun ka high stakes ito. opo, may singit ko lang. Maaari bang, halimbawa, kasi parang ang pagbabalik ng kanilang sesyon ay sa SONA pa, no? Or after SONA, maaari silang, or during SONA, pwede pa bang mabago yun? Halimbawa, doon nila i-finalize na, kasi may 30 na sila eh. Doon nila i-finalize ulit, magbutuhan sila ulit doon sa pagbabago ng impeachment rules na pwede silang pumili. Pwede pa ba yun na mahabol sa tingin nyo po, attorney? If ever man na wala pang desisyon ang Korte Suprema, pero mas magmumukha tuloy na mas malinaw na kaya nila Tinanggal. inulit itong pag-amyenda kasi alam nilang mali, pero dahil 30 na sila, kaya sinilyohan nila. Maring ganun. Pwede rin ba yun, attorney? Tingin ko, ang posisyon nila dyan is nung naging 13 na sila with Senator Joel Villanueva, inapprove daw kasi yun ang narinig kong justification ni Senator Win eh. While it is true na 12 lang sila nung pinalitan nila yung impeachment rules, nung 13 na sila, inapprove yung minutes of the session prior. So para sa kanila, ang position nila is valid na yung pag-elect nila ng presiding officer. Pero it doesn't really matter kasi kahit na-approve na yung rules na yan, kung labag yan sa konstitusyon, kahit 24 pang mag-approve dyan, unconstitutional yan. Opo. At if ever po, nakikita nyo po ba na medyo mangangamote si Senador Win Gatchalian kung siya, halimbawa, ibabalik sa kanya yung pag-preside attorney, ano nakikita nyo po? Oo kasi medyo unfair to have diba, unfair for him and unfair to the parties to have a non-lawyer preside over the impeachment. Kasi nakita nyo naman, napaka-technical ng objections. Imagine nyo kung non-lawyer, kahit hindi naman si Senator Gatchalian eh. Imagine nyo, kunyari, hindi napalitan si Senator Tito Soto. Imagine nyo siya mag-preside sa impeachment court. Yun nga eh. Hindi ba magiging katawa-tawa yung proceedings kung ganon? Opo. Tingin ko masyado masyadong matindi yung pag-iisip nila dito sa presiding officer na to. Kung ako ang advisor nila, diba maganda yung pinakaunang suggestion nila was hindi presiding officer yung term kundi impeachment manager. Yun ang unang ginamit nilang termino eh. So kung impeachment manager si Cheese Escudero, tapos ang Senate President, so ang magre-preside sa impeachment court ay si Senator Gatchalian. Pero kapag ang tanong ay legal, i-refer niya yung question kay Senator Cheese Escudero bilang impeachment manager, di wala nang problema. Pero pinilit kasi nila yung presiding officer eh. Pero So, ang optics niyan, attorney, magiging katawa-tawa talaga sila kung meron. Mas maganda kasi ngayon nakaupo si Senator Gatchalian, di siya nagsasalita. 'Di ba? Tapos si Senator Cheese Escudero lang ang nagsasalita, nag-rule. At least kapag ganun yung setup, i-refer niya pagka legal yung tanong, edi may role si Senator, yung Senate President, may Pwede rin. actual role. Pero sa tingin Diba? ko, parang either way, mas pangit yung optics, lalo na kung may pangarap si Senator Win sa mas mataas na posisyon. Kasi, ganyan pala, bakit inaasa, bakit hindi na lang si ano na lang ang gawin nilang Senate President, which is ganyan din yung nabanggit ni Senador Robin Hood Padilla. Nakikita nyo po ba na miscalculate nila ang mga pangyayari?
Hindi ko alam kung na-miscalculate nila. Hindi, ako, Admar, sa, di ba, nakakailang taon na ba tayo? Pang-apat na taon na natin to sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Hindi ko masasabi na marami silang miscalculation, pero pinapanindigan nila yung miscalculation nila. Yun ang nakakatakot. Kasi kahit nagkamali sila, ipipilit nila at habang tinotolerate ng taong bayan, itutulak at itutulak nila. Kaya pagka ini-interview nyo ako, palagi ko sinasabi, bantayan natin, di ba? Wag nating papalagpasin. Kasi yun ang nangyayari. Yung mga batas, yung konstitusyon binabali, kung hindi tayo nakabantay, itutuloy lang nila kung anong gusto nila. Yun lang. Kaya, ayun. Yun ang Attorney. pananaw ko dyan. At yun na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion sa video ito, ay comment nyo lang po sa baba at ating pag-uusapan. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.